Happy anniversary, Wilhelmina. Narito ang regalo ko sa'yo, ang demanda para sa pagnanakaw mo sa sarili nating kumpanya. Lumayas ka. Hindi ka na isang Del Rosario sa paningin ko. Ang mga salitang iyon ni Leandro ay parang isang matalim na balisong na bumaon sa puso ko. Sa gitna ng malakas na tawanan at kislap ng mga mamahaling diamante sa loob ng ballroom. Nagumiti siya. Ang meeting dati ay nagpapatibok ng puso ko sa kilig. Ngunit na yon ay puno ng lason. Hawak niya ang isang baso ng champagne sa kanang kamay, habang ang kaliwa ay itinaas ang isang makapal na asul na folder. Ang buong alta sosyedad ng Maynila ay nakatingin sa amin. Ang bulungan ay parang mga bubuyog na unti-unting pumapatay sa aking danggal. 10 taon. 10 taon ko siyang binuo. Nung makilala ko si Leandro Cervantes, siya ay isang hamak na manager lamang na may ambisyon ngunit walang puhunan. Ako ang nagbigay sa kanya ng lahat. Ginamit ko ang pangalan ng pamilya ko, ang talino ko sa pagnenegosyo, at ang bawat sentimo ng aking mana para gawin siyang hari ng Del Rosario Holdings. Nanatili ako sa anino niya dahil akala ko, ang tagumpay niya ay tagumpay ko rin bilang asawa. Pero heto siya ngayon. Sa mismong gabi ng aming ika-10 anibersaryo, ibinibida ang aking pagkawasak. Leandro, anong biro ito? Nanginginig ang boses ko. Pilit kong hinahanap ang katotohanan sa kanyang mga mata. Pero wala akong nakita, kahit anong bakas ng pagmamahal. Tanging lamig at kasakiman. Hindi ito biro, Wilhelmina? Singit ng isang matigas na boses mula sa likuran. Si Doña Esmeralda, ang aking biyenan. Lumapit siya na parang isang reyna. Ang kanyang suot na terno ay tila mas makinang pa sa kanyang budhi. Matagal na kaming may hinala. Ang daming nawawalang pondo sa kumpanya at lahat ng bakas ay tumuturo sa iyo. Akala mo ba ay hindi namin malalaman na unti-unti mong ninanakawan ang sarili mong pamilya para magtayo ng sarili mong sikretong account? Huwag kayong magsinungaling! Sigaw ko. Ngunit ang boses ko ay nalunod sa malakas na pag-flash ng mga kamera ng media na inimbitahan nila. Kayo ang nakakaalam na bawat piso ng kumpanyang yan ay dumaan sa kamay ko para palagiin. Paano ko nanakawan ang kumpanyang ako ang nagmana sa lolo ko? Tumawa na mahina si Leandro, isang tawang puno ng pangungutya. Iyan ang problema sa iyo, Wilhelmina. Masyado kang kampante. Akala mo, dahil ikaw ang Del Rosario, ikaw na ang batas. Pero ang mga dokumentong ito na pinirmahan ng mga audit experts at ng mismong chief legal officer natin, ang magpapatunay na ikaw ay isang magnanakaw. Lumingon ako sa dulo ng silid. Hinahanap ang aking pinagkakatiwalaang abogado, si Ate Valderrama. Ngunit sa halip na tulungan ako, iniwas niya ang kanyang tingin at tumayo sa tabi ni Leandro. Doon ko naramdaman ang tunay na hapdi. Ang lahat ng taong pinakapinagkatiwalaan ko ay nagkaisa para ilibing ako ng buhay. Isang babaeng nakapula ang lumabas mula sa dilim at humawak sa braso ni Leandro. Si Samantha, ang aking head of marketing. Ang babaeng itinuring kong parang kapatid. Ang paraan ng paghawak niya sa asawa ko ay hindi pang empleyado. Ito ay pagmamay-ari. Doon ko naintindihan ang lahat. Ang pagtataksil na ito ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pag-aalis sa akin sa eksena para mapalitan ako ng bago. Pirmahan mo na ito, Wilhelmina? Wika ni Leandro, sabay lapag ng isang dokumento sa mesa. Isang waiver and renunciation of rights. Ibigay mo sa amin ang lahat ng shares mo, aminin mo ang pagkakamali mo, at hindi namin itutuloy ang kaso. Kung hindi, bukas na bukas din sa kulungan ang tuloy mo. Isipin mo ang hiya na dadalhin ng pangalan ng lolo mo kapag nalaman ng buong mundo na ang nag-iisang tagapagmana niya ay isang kriminal. Napatitig ako sa dokumento. Ang aking kamay ay kusang lumapit sa aking dibdib, hinahawakan ng isang lumang kwintas na pilak na may pendant na tila isang antigong susi. Ito ang huling alaala ni Lolo. Sa oras ng pinakamadilim na gabi, tandaan mo na ikaw ang liwanag ng pamilyang ito. Ang turo niya sa akin noon. Naramdaman ko ang init ng pendant sa aking palad. Isang kakaibang tapang ang biglang gumapang sa aking kalamnan. Tiningnan ko sila Leandro, Esmeralda at Samantha, ang mga buwitre na handa ng lamunin ng aking bangkay. Kung lalaban ako ngayon ng walang armas, tiyak na matatalo ako.
Kailangan kong umatras para makitang muli ang buong digmaan. Kinuha ko ang panulat. Ang bawat stroke ng aking pirma ay parang paghiwa sa sarili kong balat. Pinirmahan ko ang lahat, ang bahay, ang mga shares, ang kontrol sa Del Rosario Holdings. Pagkatapos binitiwan ko ang ballpen at tumingin ng diretso sa mga mata ni Leandro. Nakuha mo na ang gusto mo, Leandro. Pero tandaan mo ito. Ang lahat ng itinayo sa kasinungalingan ay guguho rin sa sarili nitong bigat. Sapat na ang dada, Wilhelmina. Security! Sigaw ni Esmeralda. 2 manalaking lalaki ang lumapit at hinawakan ako sa braso. Kaladkad nila akong inilabas sa ballroom sa harap ng lahat ng mga panauhin na dati ay yumuyukod sa akin. Bawat hakbang ko ay sinasabayan ng mga bulungan. Magnanakaw, sayang ang ganda, kawawa naman si Leandro. Pagdating sa malaking gate ng aming mansyon, marahas nilang itinulak ako palabas. Kasabay nito ay ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan na tila ba ang langit mismo ay umiiyak para sa aking kapigatian? Isang itim na maleta ang inihagis sa tabi ko, ang aking mga personal na gamit na itinira nila. Dun, sa gitna ng kalsada, habang basang-basa ng ulan at nakasuot pa ng mamahaling gown na ngayon ay puno na ng putik, ay naupo ako. Nanginginig ang buo kong katawan, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa nag-aalab na galit. Mula sa bintana ng mansyon, nakita ko si Leandro at Samantha na nakadungaw, may hawak na baso ng alak at nagtatawanan. Inisip nila na tapos na ako. Inisip nila na ang isang Wilhelmina del Rosario na wala ng pera at kapangyarihan ay wala ng laban. Hinawakan kong muli ang aking kwintas. Nararamdaman ko ang isang maliit na uka sa likod ng pendant, isang bagay na hindi ko napansin noon. Isang chip? Isang secret device? Hindi ko pa alam, pero ito ang tanging natitira sa akin. Tumayo ako mula sa putikan. Pinunasan ko ang aking mga luha at hinaluan ang ulan ng isang pangako. Hindi ako mamatay bilang biktima. Babalik ako. Hindi bilang ang asawang nagpaubaya, kundi bilang ang bagyong kukuha muli ng lahat ng sa akin. Leandro Cervantes, simulan mo nang matulog ng nakadilat ang mga mata, dahil ang babaeng binuo mo, ang siya ring wawasak sa iyo. Mabigat ang bawat hakbang ko, habang hila-hila ang aking maleta sa gilid ng kalsada. Ang dating mamahaling gown na suot ko ay basang-basa na at dumidikit sa aking balat. Tila isang paalaala ng bigat ng kasalangang hindi ko naman ginawa. Ang bawat sasakyang dumadaan ay nagwiwisik ng maruming tubig mula sa kalsada. Ngunit hindi ko na magawang magalit. Ano pa ba ang halaga ng dumi sa damit kung ang buong pagkatao ko ay nalubog na sa putik ng kahihiyan? Huminto ako sa tapat ng isang ATM machine sa gilid ng isang convenience store. Nanginginig ang aking mga daliri habang kinukuha ang card mula sa aking pitaka. Ibinigay ko ang 10 taon ng buhay ko sa kumpanyang iyon, tiyak na may natira kahit kaunti sa personal kong account. Isinalpak ko ang card at itinipe ang PIN. Processing! Kasabay ng pintig ng puso ko ang bawat segundo ng paghihintay. Pagkatapos, isang pulang text ang lumabas sa screen. Transaction declined, account blocked. Sinubukan ko muli. At muli. Ngunit pareho ang resulta. Napasandal ako sa malamig na pader ng ATM booth. Hayop ka, Leandro. Alam niyang ito ang huling baraha ko at hindi siya nag-iwan ng kahit anong butas para makahinga ako. Ang lahat ng perang pinaghirapan ko, ang lahat ng kinita ko mula sa mga proyektong ako ang nagplano, ay kinuha na niya. Pumasok ako sa loob ng convenience store para bumili sana na kahit isang bote ng tubig. Uhaw na ako at tuyot ang aking lalamunan sa kakaiyak. Ngunit nang makita ko ang presyo ng tubig at tiningnan ang laman ng aking pitaka, 1,000 piso na lamang ang natitira kong cash, ay ibinalik ko ito. Hindi ko alam kung hanggang kailan tatagal ang 1,000 pisong ito. Kinuha ko ang aking cellphone para tumawag kay Trixie. Ang pinakamatalik kong kaibigan mula pa nung kolehiyo. Siya ang huling pag-asa ko. Hello, Trixie? Si Wilhelmina ito? Pagsusumamo ko sa kabilang linya. Naging tahimik ang kabilang dulo ng ilang segundo. Pagkatapos,
Narinig ko ang isang malalim na buntong hininga. Mina, napanood ko ang balita. Trending ka sa social media. Ang sabi ni Leandro, ninakawan mo raw ang kumpanya niyo. Hindi totoo yun, Trixie. Alam mo kung paano ko minahal ang kumpanyang yan? Pinag-set up nila ako. Pwede bang makituloy muna sa inyo kahit ilang araw lang? Kailangan ko lang na matutuluyan habang inaayos ko ang lahat. Mina, pasensya na. Malamig na sagot niya. Kausap ni Leandro ang asawa ko kanina. Sinabi niya na sinumang tutulong sa'yo ay ituturing na kaaway ng Del Rosario Holdings. Alam mo naman ang negosyo namin. Kailangan namin ng kontrata sa inyo. Huwag mo na kaming idamay sa gulo nyo. Tut, tut, tut. Nabitawan ko ang cellphone sa sahig. Ang taong kasama ko sa bawat party, ang taong binigyan ko ng puhunan para sa kanyang butik, ay tinalikuran ako sa isang sandali lang. Doon ko naintindihan ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan ni Leandro. Hindi lang niya kinuha ang pera ko. Kinuha rin niya ang lahat ng koneksyon at dignidad ko. Sa paningin ng mundo, ako ay isang virus na dapat iwasan. Naglakad ako hanggang sa makarating ako sa isang bahagi ng lungsod na hindi ko kailanman inakalang pupuntahan ko. Ang mga gusaling semento ay napalitan ng mga barong-barong at masisikip na eskinita. Ang amoy ng mamahaling pabango ay napalitan ng alingasaw ng basura at imburnal. Nakakita ako ng isang maliit na karatula sa tapat ng isang luma at madilim na paupahan. Room for rent, 200 pesos per day. Pumasok ako. Ang silid ay kasing liit lang ng walk-in closet ko sa mansyon. Walang aircon, walang malambot na kama, isang manipis na kotsen lamang sa sahig at isang maingay na electric fan. Pero wala na akong pagpipilian. Ibinigay ko ang 600 piso para sa 3 araw na panunuluyan. Nang maiwan akong mag-isa loob ng silid, doon lamang ako humagulgol ng malakas. Niyakap ko ang aking mga tuhod habang nakaupo sa sahig. Isang araw lang ang nakalipas. Ako ang reyna ng Del Rosario Holdings. Ngayon, isa na akong pulubi na nagtatago sa dilim. Binuksan ko ang aking maleta. Ang tanging nadala ko ay ilang lumang damit na hindi ko na madalas isuot at ang kwintas ni Lolo. Inilabas ko ang kwintas at tinitigan ito sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya. Lolo, patawarin niyo po ako. Bulong ko habang hinahaplos ang pendant. Naging bulag ako sa pag-ibig. Hinayaan kong sirain ng isang stranger ang lahat ng pinaghirapan niyo. Naalala ko ang ukas sa likod ng pendant na napansin ko kanina. Sinubukan kong kiskisin ang dumi rito gamit ang aking kuko. Isang napakaliit na metal na bahagi ang lumitaw. Tila ba isa itong microchip na maingat na itinago sa loob ng antigong alahas? Hindi ko alam kung ano ang laman nito, pero alam kong ito ang dahilan kung bakit laging sinasabi ni Lolo na hinding-hindi ako pababayaan ng kwintas na ito. Kinaumagahan, nagising ako sa ingay ng mga kapitbahay at tilaok ng manok. Kumakalam ang aking sikmura. Lumabas ako para bumili ng kape sa isang maliit na sari-sari store sa kanto. Habang naghihintay, napansin ko ang isang piraso ng dyaryo na ginamit na pambalot sa tinapay na binili ng isang bata. May nakita akong maliit na anunsyo sa classified ad section. Wanted, warehouse personnel for DRH North Logistics Hub, immediate hiring, no experience needed. DRH North Logistics Hub. Ang logistics center na iyon ay isa sa mga pinakahuling proyektong inaaprubahan ko bago ako napatalsik. Malayo ito sa main office sa Makati at halos lahat ng tauhan doon ay mga bago. Isang plano ang biglang nabuo sa isip ko. Kung gusto kong talunin si Leandro, kailangan kong malaman ang bawat galaw niya mula sa loob. At anong mas magandang paraan kundi ang maging isang taong hinding-hindi niya papansinin? Isang hamak na tauhan sa bodega. Isang taong walang mukha sa gitna ng libu-libong empleyado ng kumpanyang pag-aari ko. Kumuha ako ng gunting mula sa may-ari ng paupahan. Tumingin ako sa maliit at basag na salamin sa dingding. Sa isang mabilis na galaw, ginupit ko ang mahaba at malasot-lakong buhok hanggang sa maging maikli ito at lampas tenga. Kumuha ako ng uling sa labas at bahagyang pinahira ng aking kutis para magmukhang haggard at madungis.
Hindi na ako si Wilhelmina del Rosario, ang asawa ng CEO. Mula sa araw na ito, Ako na si Mina Galvez. Isang babaeng walang nakaraan, ngunit may isang misyon na kasing tigas ng bakal. Leandro, binuo mo ang imperyo mo sa ibabaw ng aking mga luha. Panuorin mo kung paano ko ito gigibain. Paisa-isang bato mula sa mismong ilalim nito. Ang DRH North Logistics Hub ay isang higanteng katedral ng bakal at semento sa gitna ng baisang malawak na lupain sa Bulacan. Naalala ko pa noong pinirmahan ko ang blueprint ng gusaling ito 3 taon na ang nakalilipas. Noon, nakatayo ako sa isang podium, suot ang isang puting hard hat at hawak ang gintong pala para sa groundbreaking ceremony. Ngayon, nakatayo ako sa harap ng gate, suot ang kupas na t-shirt, maong na pantalon at sapatos na galing sa ukay-ukay. pangalan? Tanong ng guard na may hawak na clipboard. Hindi man lang siya tumingin sa akin. Mas abala siya sa paghimas ng kanyang bigote. Mina Galvez po, sagot ko. Sinadya kong gawing medyo paos ang boses ko at hindi gumamit ng diretsyong Ingles. Sa mundong ito, ang pagiging masyadong edukada ay isang panganib. Dun ka sa dulo sa batch B. Mag-antay ka kay Supervisor Gardo. Huwag kang tatanga-tanga, bawal ang lampa rito. Pagtataboy niya sa akin. Pagpasok ko sa loob ng bodega, sinalubong ako ng amoy ng alikabok, krudo at pawis. Ang ingay ng mga forklift at hiyawan ng mga kargador ay tila isang malakas na sampal sa aking sistema. Ito ang makinarya ng Del Rosario Holdings na nagpapatakbo sa yaman ng mga Cervantes. At ako ngayon ay isa na lamang maliit at hindi mapapansing tornilyo sa loob nito. Hoy, ikaw! Bagong salta? Isang lalaking may malaking tiyan at may hawak na megaphone ang lumapit sa akin. Siya siguro si Gardo. Ang kanyang mga mata ay mapanuri, tila sinusukat kung tatagal ako ng isang shift. Opo sir, Mina po. Sagot ko habang nakayuko. Mina? Mukha kang hindi sanay sa hirap. Ang liliit ng mga kamay mo. Uyam niya sabay hablot sa aking palad. Tinitigan niya ang aking mga daliri na kahit pinahiran ko ng uling ay bakas pa rin ang kinis. Sigurado ka bang kaya mong magbuhat ng mga kahon dito? O baka naman naghahanap ka lang ng mapagtatagwan dahil tinakbuhan mo ang utang mo? Nagtawanan ng ibang mga trabahador sa paligid. Nararamdaman ko ang init ng dugo na umaakyat sa aking mukha. Kung ako ang dating Wilhelmina, baka ipinatapon ko na ang lalaking ito sa labas ng kumpanya. Pero ngayon, kailangan kong lunukin ang aking pride. Ang pride ay pagkain ng mga taong mayaman. Ang mga taong tulad ni Mina Galvez ay kailangan ng trabaho para mabuhay. Kailangan ko lang po ng trabaho, sir. Gagawin ko po lahat. Mahinahon kong sagot. Sige, doon ka sa Section 4. Isort mo ang mga return goods. Kapag nagkamali ka kahit sa isang barcode, bawas ang sweldo mo. Maliwanag? Sa sumunod na 8 oras, naranasan ko ang impyerno sa lupa. Ang pagbubuhat ng mga balik na produkto, mga sirang appliances, basag na bote at mabibigat na kagamitan ay nagpamanhid sa aking mga balikat. Bawat kahon na inililipat ko ay tila nagpapaalala sa akin ng bawat maling desisyon na ginawa ko para kay Leandro. Ang aking mga kuko ay nagsimulang masira at ang aking likod ay tila mababali na sa bawat pagyuko. Habang nagtatrabaho, nakita ko kung paano patakbuhin ni Gardo ang bodega, marahas, puno ng pananakot at tila may itinatago. Napansin ko ang isang grupo ng mga lalaki na naglalabas ng mga kahon na walang label patungo sa isang delivery van na hindi rehistrado sa DRH. Bilang dating CEO, alam ko ang bawat detalye ng aming supply chain. Ang mga kahon yon ay hindi dapat lumalabas sa oras na ito at lalong hindi sa ganung paraan. Mina, huwag kang titingin-tingin kung ayaw mong mapahamak. Bulong ng isang babae sa tabi ko, si Aling Nena, ang pinakamatandang sorter sa grupo. Ang mga nakikita mo, galing yan sa taas. Ang mga tauhan ni Gardo ang bahala sa special delivery ni Sir Leandro. Tumibok ng mabilis ang puso ko. Anong ibig niyo sabihin, Aling Nena? Ibinibenta nila ang mga dekalidad na stock sa black market sa mas mababang presyo.
Sinasabing damage o lost sa record para hindi mapansin ng audit. Malaking pera ang kinikita nila dyan. Habang tayo ay halos hindi sapat ang sweldo para sa bigas. Paliwanag ni Aling Nena bago siya bumalik sa pag-scan. Napakapit ako ng mahigpit sa hawak kong scanner. Hayop ka, Leandro. Hindi lang pala pondo ng kumpanya ang ninanakaw mo, kundi pati ang mismong inventaryo na pamanang yaman ng pamilya ko. Ginagawa mong persona na alkansya ang kumpanya habang ako ang pinalalabas na magnanakaw sa harap ng media. Noon break time, nagtago ako sa likod ng isang tumpok ng mga paleta para makapagpahinga sana. Pero narinig ko ang pamilyar na boses mula sa kabilang panig. Isang boses na hinding-hindi ko makakalimutan. Boses ni Leandro. Sumilip ako sa pagitan ng mga kahon. Nandun siya, nakasuot ng mamahaling suit na tila hindi nababagay sa maduming paligid ng bodega. Kasama niya si Gardo at isa pang lalaking naka-Amerikana na mukhang isang investor. Siguraduhin mong mailalabas ang natitirang 30% ng stocks bago ang susunod na quarter. Utos ni Leandro kay Gardo. Kailangan ko ng liquid cash. Kapag naibenta na ang mga assets ng Del Rosario Holdings, dadaan ang lahat ng pera sa offshore account na ginawa natin sa pangalan ni Wilhelmina. Kapag pumutok ang issue ng tax evasion, ang babaeng yun pa rin ang ituturong may sala. Paano kung mahanap siya ng mga pulis, sir? Tanong ni Gardo. Tumawa si Leandro. Ang tawang dati ay musika sa aking pandinig, pero ngayon ay tila huni na isang demonyo. Hayaan mo siyang magtago sa putikan. Sa tingin mo ba ay may maniniwala sa isang babaeng nagnakaw at tumakas? Hayaan siyang mabulok kung nasaan man siyang imburnal ngayon. Ang mahalaga sa akin na ang korona. Nanginig ang buo kong katawan sa galit. Muntik ko nang maibagsak ang hawak kong plastik na bote ng tubig. Biglang may humawak sa balikat ko mula sa likuran. Anong ginagawa mo rito? Isang malalim at malamig na boses ang narinig ko. Lumingon ako nung mabilis. Isang lalaking may madungis na muka ngunit may matatalim na mga mata ang nakatayo sa harap ko. Siya ang lalaking nakita ko kanina na laging nag-iisa sa dulo ng bodega. Si Rafael. Ang kanyang kamay ay nakahawak pa rin sa balikat ko at ang kanyang tingin ay tila binabasa ang bawat takot at galit na nasa aking mga mata. Nananabotahi ka ba o naghahanap ka lang ng paraan para mamatay? Tanong niya habang sa kabilang bahagi ng mga paleta ay papalapit na ang mga yabag ni Leandro at Gardo sa direksyon namin. Hindi ako nakahuma. Ang kaba sa aking dibdib ay tila isang tambol na nagbabadyang magsumbong sa kinaroroonan ko. Higit pa sa takot na mahuli ni Gardo, ang mas matinding takot ko ay ang makita ako ni Leandro sa ganitong kalagayan. Duguan ang mga kuko, madungis ang muka, at nagtatago sa likod ng mga basura. Bago pa ako makasagot kay Rafael, mabilis niyang hinablot ang braso ko at hinila ako sa loob ng isang madilim na container van na nakabukas sa gilid. Sinapu niya ang aking bibig gamit ang kanyang malaki at magaspang na palad. Tumahimik ka kung gusto mo pang makita ang bukas, bulong niya sa mismong tenga ko. Ilang sandali pa, narinig ko ang yabag ng mga sapatos ni Leandro sa labas ng container. Ang amoy ng kanyang mamahaling sandalwood perfume ay humalo sa amoy ng kalawang at langis sa loob ng van. Noon, ang amoy na iyon ay simbolo ng seguridad at pag-ibig. Ngayon, ito ay amoy ng panganib. Gardo, siguraduhin mong walang nakakakita sa mga transaksyong ito. Ang mga kargador dito, siguraduhin mong busog ang mga sikmura para manatiling tahi ang mga bibig. Narinig kong sabi ni Leandro. Huwag kayong mag-alala, Sir Leandro. Kilala niyo ako. Walang nakakalabas na impormasyon dito. Sagot ni Gardo na may kasamang himig ng paghimod sa paa. Unti-unting lumayo ang kanilang mga tinig hanggang sa tanging ugong na lamang ng mga makina sa bodega ang natira. Dahan-dahang binitiwan ni Rafael ang pagkakahawak sa akin. Mabilis akong lumayo sa kanya, hinihingal at pilit na inaayos ang aking nagulong buhok. Salamat, maikli kong sabi habang iniiwas ang aking tingin. Sino ka ba talaga? Tanong ni Rafael. Nakasandal siya sa pader ng container. Ang kalahati ng kanyang mukha ay nababalot ng dilim, pero ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas na nakatitig sa akin. Hindi ka mukhang kargador.
at lalong hindi ka mukhang tsismosa lang. Ang paraan ng pagtingin mo sa lalaking yon, hindi yon tingin ng isang empleyado sa kanyang boss. Galit yon, matinding galit. Wala kang alam, depensa ko. Isa lang akong trabahador na gustong mabuhay. Nagkataon lang na nandoon ako. Tumawa siya ng mahina. Isang tunog na walang bahid ng saya. Ang mga taong nagkataon lang ay hindi nagtatago sa likod ng mga paleta para makinig sa usapan ng CEO. Kung sino ka man, Mina, siguraduhin mong alam mo ang pinapasok mo. Ang mga taong nandoon sa labas, hindi sila nagdadalawang isip na magpatahimik na mga taong tulad natin. Lumabas siya ng container nang hindi na naghintay ng sagot ko. Naiwan akong nakatayo sa dilim, nanginginig ang mga tuhod. Sino ba si Rafael? Bakit parang mas marami siyang alam kaysa sa isang ordinaryong kargador? Pagbalik ko sa aking pwesto sa Section 4, mas naging maingat ako. Pero tila sinusubok ako ng tadhana. Dahil sa puyat at pagod, bahagyang nahilo ako habang nagbubuhat ng isang mabigat na kahon ng mga industrial parts. Nawalan ako ng balanse. "Mina, ilag!" sigaw ni Aling Nena. Isang tumpok ng mga bakal na tubo sa itaas ng paleta ang biglang gumuho patungo sa direksyon ko. Napapikit na lang ako at naghintay sa hapdi ng pagkakaipit. Ngunit sa halip na bakal, isang matigas na katawan ang bumasag sa aking pagbagsak. Naramdaman ko ang malakas na pagtama ng mga bakal sa sahig, ilang pulgada lamang mula sa aking ulo. Nang imulat ko ang aking mga mata, nakita ko si Rafael na nakadagan sa akin. Ginamit ang kanyang sariling likod para protektahan ako mula sa mga tumitilamsik na bakal. "Ayos ka lang ba?" tanong niya. Bakas ang bahagyang sakit sa kanyang boses. "Oo po, salamat," nauutal kong sagot. Mabilis siyang tumayo at tinulungan akong makabangon. Naglapitan ang ibang mga trabahador, kasama na si Gardo na imbes na mag-alala ay nagsimulang mambulyaw dahil sa nagulong mga stocks. Sa gitna ng gulo, habang inaayos ni Rafael ang aking pagkakatayo, nahulog ang kwintas na nakatago sa loob ng aking damit. Ang pilak na pendant na may ukit ng susi ay kuminang sa ilalim ng mga industrial lights ng bodega. Mabilis ko itong hinawakan para itago, pero huli na. Nakita ito ni Rafael. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hinawakan niya ang aking pulso ng mahigpit, hindi para saktan ako, kundi dahil sa gulat. Tinitigan niyang maigi ang kwintas, tila ba may nakita siyang isang multo mula sa nakaraan? "Saan mo nakuha ang kwintas na ito?" tanong niya. Ang kanyang boses ay naging seryoso at puno ng otoridad na hindi ko inaasahan mula sa isang katulad niya. "Bigay ito ng lolo ko. Bakit?" tanong ko, pilit na binabawi ang aking kamay. Hindi siya sumagot agad. Tumingin siya sa paligid para siguraduhing walang nakikinig bago muling ibinalik ang tingin sa akin. "Ang kwintas na yan, hindi yan basta alahas lang. At ang lalaking nagmamay-ari niyan ay hindi basta-basta tao." Bago ko pa siya matanong kung ano ang ibig niyang sabihin, biglang sumigaw si Gardo mula sa malayo. "Galvez! Del Fierro! Mag-usap tayo sa opisina ko, na yun din." Tumingin sa akin si Rafael, o Rafael Del Fierro, kung iyon man ang tunay niyang pangalan. Sa sandaling yon, nalaman kong hindi lang ako ang may itinatagong sekreto sa bodegang ito. At ang sekretong hawak niya ay maaaring maging susi sa aking pagbangon o sa mas mabilis kong pagbagsak. Ligtas kami mula sa pagpapatalsik, ngunit hindi mula sa parusa. Sa loob ng opisina ni Gardo, halos magbingi ako sa sigaw niya habang binubulyawan kami dahil sa nagulong mga bakal. Binawasan niya ng 3 araw na sweldo ang amin ni Rafael. Para sa akin na bago pa lamang at halos walang sapat na pera para sa pagkain, napakabigat ng parusang yon. Ngunit wala akong nagawa kundi ang yumuko at magpasalamat na lamang na hindi kami tuluyang tinanggal. Pagkalabas namin ng opisina, tiningnan ko si Rafael. Kalmado lang siya, tila walang pakialam sa nawalang sweldo. Gusto ko sana magtanong tungkol sa sinabi niya ukol, sa kwintas ko. Ngunit bago pa ako makapagsalita ay muling narinig ang boses ni Gardo sa megaphone ng bodega. "Lahat ng sorter at packer, makinig kayo! May biglaang inspeksyon ang ating CEO si Sir Leandro.
kasama ang head of marketing na si Ma'am Samantha. Ayaw ko makakita ng kahit isang dumi sa sahig. Kapag may nakita silang mali, lahat kayo ay mawawala ng trabaho. Ang marinig ang pangalan ng 2 taong sumira sa buhay ko ay sapat na para manginig ang aking mga tuhod. Darating sila rito, sa mismong lugar kung saan ako nagtatago. Mabilis na kumilos ang lahat. Inatasan ako ni Gardo na maglinis at magpunas ng sahig sa may lobby at sa daanan patungo sa VIP lounge ng bodega. Hawak ang isang timba ng may sabon na tubig at isang basahan, lumuhod ako sa malamig na semento at nagsimulang magpunas. Ang bawat hagod ng basahan ay tila pagsisikap na burahin ang sakit na nararamdaman ko. Ilang sandali pa, narinig ko ang tunog ng papalapit na mga yabag. Ang matitigas na tunog ng sapatos na balat at ang matitinis na klik ng takong ng mamahaling sapatos, sila na yon. Napakadumi naman sa lugar na ito, Leandro babe. Bakit kailangan mo pa kasing personal na pumunta rito sa Bulacan? Reklamo ng isang boses babae. Si Samantha. Ang boses niyang tila pusa na naglalambing ay nagpabilis sa tibok ng puso ko. Kailangan nating siguraduhin na maayos ang lahat bago ang susunod na board meeting, Samantha. Marami tayong pera nakasalalay dito. Sagot ng pamilyar na boses ng aking asawa. Ang boses na dating bumubulong sa akin ng mga pangako ng walang hanggang pagmamahal. Dinala ko ang aking mukha malapit sa sahig. Pilit na ginagamit ang aking maikling buhok para takpan ng aking pisngi habang patuloy na nagpupunas. Nakita ko ang dulo ng pulang takong ni Samantha na huminto ilang pulgada lamang mula sa aking mga kamay. Ay, ano ba namang klaseng tagalinis ito? Nakaharang sa daanan! Maarting sigaw ni Samantha habang umaatras ng bahagya. Palmanin po, ma'am. Bulong ko. Sinadya kong baguhin at gawing mababa ang tono ng aking bose habang nananatiling nakayuko. Tiningnan ako ni Samantha mula ulo hanggang paa. Kitang-kita ko ang pandidiri sa kanyang mga mata. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang tasa ng mainit na kape. Tumingin siya kay Leandro na noon ay may kausap sa telpo. At pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa akin na may kasamang nakakalasa na ngiti. Ang dumi-dumi ng sahig na pinunasan mo. Parang hindi ka marunong magtrabaho. Wika ni Samantha. At sa isang mabilis, ngunit tila hindi sinasadyang pagkilos, itinagilid niya ang hawak ng tasa. Ang mainit na kape ay diretsyong pumatak sa aking mga kamay at sa basahan ko. Naramdaman ko ang matinding hapdi ng mainit na likido sa aking balat. Ngunit kinagat ko ang aking labi para hindi makasigaw. Ang kape ay humalo sa maruming tubig sa sahig, at ang iba rito ay tumasik sa aking lumang t-shirt. Oops, sorry, hindi ko sinasadya. Masyado kasing madulas ang baso. Nagulat ako sa mukha mo, sabi ni Samantha na may halong tawa, walang kahit anong bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Ayos lang po, ma'am. Linisin ko po agad. Sagot ko habang pinipigilan ng aking mga luha. Ang galit sa aking dibdib ay parang bulkang handang sumabog. Ang babaeng ito, na dati ay humihingi sa akin ng mga lumang damit at bag ko dahil hindi niya kayang bumili, na yon ay tinatrato ako na parang dumi sa kanyang sapatos. Sige, dalian mo, at siguraduhin mong hindi ko na makikita ang mukha mo rito kapag bumalik kami. Pagtataray niya bago muling humawak sa braso ni Leandro. Ngunit, hindi gumalaw si Leandro. Nanatili siyang nakatayo sa harap ko. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang telpo. Tinitigan niya ako. Ang aking nakaluhod na katawan, ang aking nanginginig na mga kamay na basang-basa ng kape, at ang aking gupit na buhok. Naramdaman ko ang lamig na dumaloy sa aking likuran. May kung anong pamilyar sa paraan ng pagtayo ko, o marahil ay may bakas pa rin ng aking presensya na hindi kayang burahin ng dumi at uling. Leandro, babe? Tara na. Sobrang init dito, nagpapawis na ako. Yaya ni Samantha habang hinahila ang braso ng asawa ko. Hindi siya pinansin ni Leandro. Humakbang siya ng isang beses pabalik, papalapit sa akin. Yumukos siya ng bahagya, pilit na inaan-inag ang aking mukha sa ilalim ng nakalaylay kong buhok. Teka, bulong ni Leandro. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa at pagtataka. Amoy? Huminto ang mundo ko. Ang pabango ko noon,
isang espesyal na halo ng lavender at jasmine na ako lang ang gumagamit sa buong Maynala, ay maaaring nandoon pa rin sa kwintas na suot ko sa ilalim ng aking t-shirt o marahil ay naaalala ng kanyang sistema ang aking presensya. "Hoy, tagalinis!" tawag ni Leandro sa akin. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng suspetsa. "Tumingala ka nga, tumingin ka sa akin." "Hoy, tagalinis! Tumingala ka nga, tumingin ka sa akin." Ang malamig na boses ni Leandro ay parang hatol ng kamatayan sa aking pandinig. Dahan-dahan kong naramdaman ang pag-atras ng aking hininga. Ang aking kamay na basa ng mainit na kape ay nagsimulang manginig sa ibabaw ng semento. Kung titingala ako ngayon, makikilala niya ako, at kapag nangyari yon, ang lahat ng plano ko ay maglalaho bago pa man magsimula. 1 segundo, 2 segundo. Pikit mata kong inihanda ang aking sarili sa pinakamasamang mangyayari. Bogs! Isang napakalakas na kalabog ang umalingaw-ngaw mula sa kabilang bahagi ng bodega. Sinundan ito ng matitinis na tunog ng mga bumabagsak na bakal at ang sunod-sunod na busina ng isang forklift. "Diyos ko! Ang mga kargamento!" sigaw ni Gardo mula sa malayo. "Ay! Ano ba yan? Leandro, natatakot ako rito." "Sobrang gulo at delikado sa bodegang ito," tili ni Samantha habang nakakapit ng mahigpit sa braso ni Leandro. Nawala ang pansin ni Leandro sa akin. Tumingala siya at napamura ng malakas habang nakatingin sa direksyon ng aksidente. "Gardo! Ayusin mo ang mga tauhan mo! Napakawalang kwenta ng pamamahala mo rito!" Galit na sigaw niya bago binalingan ang umiiyak na si Samantha. "Halika na, Samantha. Umalis na tayo rito. Masisira lang ang araw ko." Mabilis silang naglakad palayo habang si Gardo naman ay patakbong sumugod sa warehouse floor. Doon ko lamang nailabas ang hiningang kanina ko papinipigilan. Napaupo ako sa sahig, basang-basa ng pawis at kape, habang ang puso ko ay tila sasabog sa sobrang kaba. Nang lumingon ako sa direksyon ng aksidente, nakita ko si Rafael mula sa malayo. Nakatayo siya sa tabi ng isang forklift, kalmado ang mukha, habang tinitingnan ang mga nagulong paleta. Alam kong sinadya niya yon para iligtas ako. Kinagabihan, sa maliit at masikip kong kwarto sa tondo, hindi ako makatulog. Ang hapdi ng paso ng kape sa aking balat ay hindi ko na halos naramdaman kumpara sa hapdi ng katotohanang napakalapit ko ng mahuli. Dahil sa matinding pagod, nakatulog ako ng mababaw. Doon ko na panaginipan si Lolo Tomas, ang nagtatag ng Del Rosario Holdings. Sa panaginip ko, nakatayo siya sa lumang opisina niya. Hawak ang pilak na kwintas na ibinigay niya sa akin bago siya pumanaw. "Mina, ang tunay na yaman ay hindi nakatago sa vault ng bangko," wika ni Lolo habang nakangiti. "Nasa lugar ito kung saan nagsimula ang lahat ng pangarap natin. Gamitin mo ang susi." Nagising akong naghahabol ng hininga. "Gamitin mo ang susi," ulit ko sa aking sarili. Kinuha ko agad ang kwintas sa ilalim ng aking unan. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng bumbilya, pinagmasdan ko itong mabuti. Ang pendant ay hugis susi, ngunit napansin ko ang isang maliit na dugtungan sa pagitan ng hawakan at ng dulo nito. Kumuha ako ng isang maliit na karayo mula sa aking sewing kit at maingat na ipinasok ito sa maliit na butas sa gilid ng pendant. Click! Bumukas ang pendant. Mula sa loob nito, lumabas ang isang napakaliit na piraso ng metal. Isang microchip na may kakaibang selyo ng aming kumpanya. Isa itong high-security flash drive. Naalala ko na nung nabubuhay pa si Lolo, binago niya ang buong digital system ng Del Rosario Holdings. Para maiwasan ng hacking, nagtago siya ng isang offline master backup ng lahat ng legal na dokumento, kasulatan ng lupa, at mga lihim na kasunduan ng kumpanya. At ang backup na yon ay maaari lamang basahin gamit ang isang terminal na direktang nakakonect sa closed intranet ng kumpanya. At ang pinakamalapit na terminal na iyon ay nasa loob ng Central Computer Room ng DRH North Logistics Hub. Kinabukasan sa bodega, hinanap ko si Rafael. Nilapitan ko siya habang nag-aayos siya ng mga kagamitan sa gilid.
Kailangan ko ng tulong mo, bulong ko. Kailangan ko makapasok sa central computer room na yung gabi. Tumingin sa akin si Rafael. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon. Alam mo ba ang hinihingi mo, Mina? May mga guard doon 24/7. Kapag nahuli ka, hindi lang bawas sweldo ang abutin mo. Kulungan ang tuloy mo. Alam ko, pero ito lang ang tanging paraan para mabawi ko ang buhay ko. At alam ko matutulungan mo ako. Alam mo ang mga schedule ng mga guard? Tinitigan ako ni Rafael ng matagal. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya. Sige, tutulungan kita. Pero pagkatapos nito, magpapaliwanag ka sa akin kung sino ka talaga at kung bakit hawak mo ang kwintas ni Don Tomas. Eksaktong 11:00 ng gabi, muli kaming nagkita ni Rafael sa likod ng bodega. Gamit ang kanyang kaalaman sa mga blind spot ng CCTV at sa tulong ng isang sirang bintana sa likod ng gusali, nagawa naming makapasok sa loob ng pangunahing opisina nang hindi napapansin. Tahimik kaming lumakad sa madidilim na pasilyo hanggang sa marating namin ang central computer room. Gamit ang master keycard na palihim na nakuha ni Rafael mula sa logbook ng mga technician, bumukas ang pinto. Mabilis akong naupo sa harap ng pangunahing terminal. Isinalpak ko ang maliit na chip mula sa kwintas sa nakatagong USB port sa likod ng computer CPU. Umugong ang computer. Ang screen ay nagkulay asul at nagsimulang mag-load ang mga file. Lumitaw ang isang progress bar. Decrypting legacy files. 50%. 70%. Dalian mo, Mina. Papalapit na ang oras ng ronda ng mga guard. Bulong ni Rafael habang nakabantay sa may pinto. Kunting sandali na lang, sabi ko habang naninginig ang aking mga kamay sa tuwa. Nakita ko na ang mga folder, mga orihinal na titulo ng lupa ng pamilya Del Rosario, ang tunay na kasulatan ng pagmamay-ari ng mga shares, at ang mga dokumentang magpapatunay na si Leandro ay walang legal na karapatang magbenta ng kahit anong asset nang walang pahintulot ko. 85%, 90%, biglang nakarinig kami ng mga yabag mula sa labas ng pasilyo. Rafael, may paparating! Bulong ko. Bago pa kami makakilos para magtago, ang buong fluorescent na ilaw sa loob ng central computer room ay biglang sumindi. Dahilan para mabulag kami pansamantala sa tindi ng liwanag. Aba! Ano ang ginagawa ng dalawang daga sa loob ng aking opisina? Nang imulat ko ang aking mga mata, nakatayo sa may pinto si Gardo. May hawak siyang flashlight sa kaliwang kamay at isang bakal na pamalo sa kanan. May nakakalaso na niti sa kanyang mukha habang nakatitig sa amin. Huli kayo! Nakangising wika ni Gardo habang dahan-dahang pinalalapit ang bakal na pamalo sa kanyang palad. Sinasabi ko na nga ba, may kakaiba sa inyong dalawa. Magnanahaw sa gabi, kargador sa araw. Gusto niyo bang tawagan ko si Sir Leandro ngayon din para makita niya kung sino ang sumasabotahe sa kumpanya niya? Naramdaman ko ang lamig na gumapang sa aking likod. Napatingin ako sa computer screen. 95% na ang loading. Konting-konti na lang. Pero paano kami makakaligtas sa sitwasyong ito? Bago pa ako makapagsalita, humakbang si Rafael pasulong. Hinarangan niya ang katawan ko mula kay Gardo. Walang kahit anong takot sa kanyang mukha. Sa halip, isang malamig at nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tawagan mo siya, Gardo, hamon ni Rafael. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng talim. Tawagan mo si Leandro. Pero bago mo gawin yan, siguraduhin mo munas na nabura mo na ang lahat ng CCTV footage ng mga sikretong delivery mo tuwing 3:00 ng madaling araw. Nawala ang ngisi sa mukha ni Gardo. Bahagyang bumaba ang hawak niyang bakal. Anong sinasabi mo? Ang 30% na nawawalang kargamento na idinedeklaramang damage pero ibinibenta mo sa black market sa Valenzuela. Patuloy ni Rafael habang dahan-dahang lumalapit kay Gardo. Hawak ko ang mga plaka ng mga truck, ang mga pirma mo sa peking logbook at ang pangalan ng buyer mo. Sa tingin mo ba, kapag nalaman ni Leandro na kinukupitan mo siya, patatagalin ka pa niya rito? Nagsimulang mamawis ang noo ni Gardo. Humakbang siya paatras. Sino ka ba talaga? Lumapit pa si Rafael at bumulong sa tenga ni Gardo. Hindi ko narinig ang eksaktong sinabi niya, ngunit nakita ko kung paano nanlaki ang mga mata ng supervisor.
Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay at ang kanyang tuhod ay tila nang hina sa takot. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay kay Rafael, bago dahan-dahang ibinaba ang hawak niyang bakal. Sige, umalis na kayo rito. Nauutal na wika ni Gardo. Nayon nang ito. Huwag ko na kayo makikita sa silid na ito muli. Mabilis kong hinablot ang microchip mula sa USB port matapos lumabas ang salitang transfer complete sa screen. Hinila ako ni Rafael palabas ng opisina. Tumakbo kami sa madidilim na eskinita sa labas ng bodega hanggang sa makarating kami sa isang abandonadong container van sa dulo ng bakuran, malayo sa mga mata ng mga guard. Hingal na hingal ako habang nakasandal sa malamig na pader ng bakal. Tiningnan ko si Rafael na nakatayo sa tapat ng buwan. Ang liwanag nito ay nagbigay ng misteryosong anyo sa kanyang muka. Sino ka ba talaga, Rafael? Tanong ko, pilit na pinatitigil ang panginginig ng aking boses. Paano mo natakot si Gardo ng ganon? At anong sinabi mo sa kanya? Humarap siya sa akin. Bumuntong hininga siya, isang tunog na puno ng pagod at matagal ng kinikimkim na galit. Del Fierro ang gamit kong apelyido rito, Mina. Pero ang tunay kong pangalan ay Rafael Cervantes. Pag-amin niya. Parang tumigil ang pagtibok ng puso ko. Cervantes. Ang apelyido ng asawa ko. Ang apelyido ng pamilyang sumira sa akin. Anak ako sa labas ni Doña Esmeralda. Patuloy niya, ang kanyang tinig ay naging paos sa sakit. Bago siya ikasal sa ama ni Leandro, nagkaroon siya ng relasyon sa isang mahirap na lalaki. Ako ang bunga ng relasyong yon. Isang malaking pagkakamali na itinago niya sa madilim na sulok ng kanyang buhay. Para sa kanya, ako ay isang mantsa sa marangal na pangalan ng mga Cervantes. Kung ganun, kapatid mo si Leandro sa ina? Tanong ko, hindi makapaniwala sa aking naririnig. Oo, pero hindi niya ako itinuturing na kapatid. Para sa kanila, ako ay isang aso na dambuhala na kailangang pakainin ng mga tira-tira para manatiling tahimik. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay naging seryoso. Ipinadala ko ni Esmeralda rito sa bodegang ito para sa isang misyon. May hinala siya. Alam niyang hindi ka basta-basta susuko, Wilhelmina. Napaatras ako nang marinig ko ang tunay kong pangalan mula sa kanyang mga labi. Alam niya kung sino ako. Hinanap mo ba ako? Tanong ko, hinawakan ko ng mahigpit ang chip sa loob ng aking bulsa. Oo, ipinadala ako rito para manmanan ang bawat bagong empleyado. Hawak ni Esmeralda ang buhay ko, Wilhelmina. Ang kapatid kong si Elena ay may malubhang sakit sa puso. At ang pamilya Cervantes lang ang nagbabayad ng kanyang hospital bills. Ginagamit nila ang kapatid ko para gawin ko ang kanilang mga maruruming trabaho. Naramdaman ko ang halo-halong emosyon. Takot, galit, at matinding awa. Ang lalaking nagligtas sa akin, ang tanging taong nagpakita ng kabutihan sa akin sa gitna ng aking pagbagsak, ay ang mismong espiya na ipinadala ng aking mga kaawe. Kaya anong gagawin mo ngayon? Tanong ko. Pilit kong pinatatatag ang aking sarili. Ibibigay mo ba ako sa kanila? Ibebenta mo ba ang kalayaan ko para sa gamot ng kapatid mo? Tinitigan ako ni Rafael. Kinuha niya ang aking kamay, binuksan ang aking palad kung saan nakalagay ang microchip ng aking lolo. May dalawa akong pagpipilian, Wilhelmina. Bulong niya. Ang bawat salita ay parang isang mabigat na desisyon. Maari kitang isuko kay Esmeralda bukas na bukas din para masiguro ang kaligtasan ng kapatid ko. O, huminto siya at ang kanyang mga mata ay nag-alab sa isang matinding determinasyon. Maari tayong magtulungan. Gamitin natin ang mga dokumentong nasa loob ng chip na yan para sabay nating pabagsakin si Leandro at si Esmeralda. Ako ang magiging mata mo sa loob ng kanilang pamilya. At ikaw ang magiging utak ng ating paghihigantin. Pero kailangan kong malaman, handa ka bang magtiwala sa anak ng babaeng sumira sa buhay mo? Napatitig ako sa kanya. Ang gabi ay tahimik. Ngunit sa loob ko ay may isang bagyong nagsisimula ng mabuo. Ang aking kapalaran ay nakasalalay sa sagot na ibibigay ko sa lalaking nasa harap ko. Tinitigan ko ang nakabukas na palad ni Rafael kung saan nakalagay ang aking microchip. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-aalinlangan,
tanging matinding determinasyon na makalaya mula sa gapos ng kanyang sariling pamilya. Sa mundong ito kung saan lahat ng hiningaan ko ay nagdala ng kataksilan, napakahirap magtiwala muli. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na akong ibang pagpipilian. Ang kaaway ng aking kaaway ay aking kaibigan. Natitiwala ako sa iyo, Rafael. Bulong ko habang dahan-dahang isinasara ang kanyang mga daliri sa aking kamay. Sabay nating ibabagsak sila, para sa lolo ko at para sa kapatid mo. Sa sumunod na 3 araw, naging mabilis ang aming mga galaw. Sa maliit at masikip kong kwarto sa tondo, sa ilalim ng ingay ng mga jeepney at hiyawan ng mga bata sa labas, sinuri namin ang mga nakuhang file mula sa chip ni Lolo Tomas. Ang mga dokumento ay naglalaman ng mga patunay na si Leandro ay gumagamit ng mga dummy corporation sa labas ng bansa para ilipat ang mga ari-arian ng Del Rosario Holdings. Gumawa siya ng mga peking pirma ko para palabasin na ako ang nag-aproba sa mga transaksyong ito. Ang mas malala pa, nahanap din namin ang mga lihim na kasunduan ni Doña Esmeralda sa ilang tiwaling opisyal para sa kanilang mga black market operation sa bodega. Kailangan nating iharap ito sa Securities and Exchange Commission bago ang gaganaping malaking board meeting sa susunod na linggo. Seryosong pangaral ko habang nakatitig sa lumang laptop na hiniram ni Rafael. Kapag naipakita natin ito, mapapawalang bisa ang lahat ng pirma ni Leandro at hindi niya maitutuloy ang pagbebenta ng kumpanya. Pero Wilhelmina, hindi basta-basta tatanggapin ng batas ang mga file na ito kung walang opisyal na legal representative na maghahain. Babala ni Rafael. Kailangan natin ng isang abogado na may awtoridad na humarap sa korte para sa iyo. Isang taong hindi pa nabibili ni Leandro. Naisip ko agad si Ate Valderrama. Siya ang legal counsel ng pamilya ko sa loob ng 25 taon. Siya ang humawak ng di nagbabagong tiwala ng lolo ko. Nung gabing pinalayas ako, nanahimik siya. Pero pilit kong kinukumbinsi ang aking sarili na ginawa niya lang yan dahil may banta sa kanyang buhay o pamilya. Naniniwala ako na may natitira pa siyang utang na loob sa lolo ko. Si Ate Valderrama, sabi ko. Siya lang ang tangi makakatulong sa atin na yon. Alam niya ang bawat sulok ng batas ng ating kumpanya. Kumunot ang no ni Rafael. Ang taong minsang tumahimik sa pagbagsak mo ay hindi madaling pagkatiwalaan muli, Wilhelmina. Masyadong mapanganib. Wala na tayong oras, Rafael. Kailangan nating sumugal, pilit ko. Gamit ang isang pampublikong telpon o sa tapat ng isang sari-sari store, palihim kong tinawagan ang direktang linya ni Ate Valderrama. Ang puso ko ay tila sasabog sa kaba habang naririnig ang sulod-sunod na ring. Hello, Valderrama Law Office? Sagot ng isang pamilyar na boses. Ate Valderrama, si Wilhelmina ito. Bulong ko habang tinitingnan ang paligid para siguraduhing walang nakikinig. Narinig ko ang mabilis na pag-atras ng kanyang hininga sa kabilang linya. Wilhelmina? Diyos ko, buhay ka! Nasaan ka ba? Nag-aalala ko sa iyo pagkatapos ng gabing yon. Huwag na muna nating pag-usapan kung nasaan ako, attorney. Hawak ko na ang orihinal na decrypted legacy files ni Lolo Tomas mula sa kwintas niya. May sapat na akong patunay na binuo ni Leandro ang peking kaso laban sa akin at ninanakaw niya ang kumpanya. Naging tahimik ang kabilang linya ng ilang segundo. Pagkatapos, sumagot siya na may kasamang himig ng pag-aalala at tila tunay na pagsisisi. Salamat sa Diyos. Wilhelmina, pinilit lang nila ako noong gabing yon. May hawak silang alas laban sa anak ko. Pero ngayon na may hawak ang ebidensya, tutulungan kita. Magkita tayo bukas ng hapon sa isang tahimik na restaurant sa Quezon City para maihanda natin ang mga dokumento sa pagsasampa ng kaso. Salamat, attorney. Mag-iingat po kayo. Sabi ko bago ibaba ang telepono. Lumingon ako kay Rafael na nakatayo sa tabi ko. May hawak na 2 bote ng malamig na soft drinks. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan. May kakampi na tayo, Rafael. Tutulungan tayo ni Ate Valderrama. Sana nga tama ka, Wilhelmina. Bulong niya bagamat bakas pa rin ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Habang pauwi kami ni Rafael, na may dalang pag-asa sa aming mga puso,
Sa kabilang panig naman ng lungsod, sa loob ng isang marangyang opisina sa Makati, ibinaba ni Ate Valderrama ang telepono. Walang kahit anong bakas ng pagsisisi sa kanyang muka. Sa halip, isang malamig at makasariling ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi, habang mabilis niyang pinindot ang isa pang numero sa kanyang mamahaling cellphone. Sir Leandro, tumawag sa akin si Wilhelmina, wika ni Valderrama sa kabilang linya, habang ang boses niya ay puno ng paggalang sa kanyang bagong amo. Hawak niya ang chip ni Don Tomas. Makikipagkita siya sa akin bukas ng hapon sa Quezon City para ibigay ang mga ebidensya. Sa kabilang linya, narinig ang malakas at nakakapangilabot na tawa ni Leandro. Magaling, Valderrama. Siguraduhin mong hindi siya makakaalis sa lugar na yon na hawak ang chip. Oras na para tuluyan ng tapusin ang anino ng mga Del Rosario. Pumasok ako sa loob ng tahimik na restaurant sa Quezon City na may dalang kakaibang kaba at pag-asa. Mahigpit ko yakap ang aking luma at kupas na bag na naglalaman ng laptop na hiniram namin ni Rafael. Sa loob ng computer na yon ay ang lahat ng ebidensya ng pagsasabuatan ni Leandro, Esmeralda at ng kanilang mga tauhan. Ito ang aming sandata. Ito ang tanging paraan para mabawi ko ang aking pangalan. Sa isang sulok, nakita ko si Ate Valderrama. Nakaupo siya sa harap ng isang lamesa, nakasuot ng kagalang-galang na Amerikana at umiinom ng kape. Nang makita niya ako, tumayo siya agad at ngumiti ng may pag-aalala. Wilhelmina, salamat at nakarating ka ng ligtas, wika niya habang iginagaya ako sa upuan. Tiningnan niya ang gupit kong buhok at ang aking simpleng damit. Diyos ko, hindi kita halos makilala. Napakabigat ng pinagdaanan mo. Ayos lang ako, attorney. Agmahalaga ay matapos na ito. Sabi ko habang mabilis na inilalabas ang laptop mula sa aking bag. Narito ang lahat ng decrypted files ni Lolo, ang mga bank transfers, ang mga peking pirma, at ang mga sikretong offshore accounts na ginawa ni Leandro gamit ang pangalan ko. Nakasave din dito ang mga ebidensya ng black market operation sa bodega. Ipakita mo sa akin, sabi ni Valderrama habang iniuurong ang kanyang baso. Pinuksan ko ang laptop at binuhat ang mga folder. Ngunit bago ko pa man maipakita ang unang dokumento, narinig ko ang tunog ng pagbuka ng pinto ng restaurant. Isang pamilyar na halahak ang bumasag sa katahimikan ng silid. Napakadaling maniwala ng mga desperadong tao, hindi ba, Wilhelmina? Napatigil ang pagtibok ng puso ko. Dahan-dahan akong lumingon. Si Leandro. Kasama niya ang tatlong malalaking lalaki na nakasuot ng itim na suit at sa likod nila ay nakatayo si Gardo na may nakakalokong ngiti sa labi. Mabilis akong tumayo, ngunit bago pa ako makahakbang ay lumapit si Ate Valderrama kay Leandro at yumukod ng bahagya. Narito na po ang laptop, Sir Leandro, malamig na wika ni Valderrama. Tumingin ako kay Valderrama. Ang aking mga mata ay puno ng hindi mapaniwalaang sakit. Attorney, bakit? Bakit niyo ito ginagawa? 25 taon kayong pinagkatiwalaan ng pamilya ko. Pasensya na, Wilhelmina. Walang emosyong sagot ni Valderrama habang iniaayos ang kanyang salamin sa mata. Ang tiwala ng lolo mo ay patay na, pero ang kapangyarihan at pera ni Leandro ay buhay na buhay. Kailangan ko ring protektahan ang sarili kong pamilya. Humarap sa akin si Leandro. Lumapit siya at hinawakan ang aking baba. Pinilit niya akong tumingin sa kanya. Sinalubong ko ang kanyang matatalim na mata ng buong tapang, kahit na ang puso ko ay tila pinupunit sa matinding pagkabigo. Tingnan mo nga ang sarili mo, Wilhelmina. Pangungwat yan ni Leandro habang pinitik ang dumi sa aking t-shirt. Amoy grasa ka na. Mukha ka ng basahan. Akala mo ba talaga ay matatalo mo ako gamit ang mga lumang laruan ng lolo mo? Ikaw ay isang kriminal sa paningin ng batas at mananatili kang ganyan. Inagaw niya ang laptop sa ibabaw ng lamesa. Huwag! Huwag mo yang hawakan! Sigaw ko. Pilit ko on inaabot ang computer pero mabilis akong hinawakan sa magkabilang braso ng 2 bodyguard ni Leandro. Itinaas ni Leandro ang laptop at sa isang marahas na pagkilos, inihagis na ito sa sahig. Crash! Hindi pa siya kontento.
Paulit-ulit niyang tinapakan ang laptop gamit ang kanyang mamahaling sapatos na balat hanggang sa madurog ang screen at magkahiwa-hiwalay ang mga piyesa nito sa sahig. Tinitigan ko ang mga nadurog na plastic at metal. Ang lahat ng puyat, pagod at takot namin ni Rafael ay nagkalat sa maruming sahig ng restaurant. "Ayan!" Nakangising wika ni Leandro habang pinupunasan ang kanyang sapatos gamit ang panyo. "Wala ka ng ebidensya. Wala ka ng baraha." Humakbang si Leandro papalapit sa akin at bumulong sa akin tenga. "At para masiguro kung hindi ka na makakaabala pa, tumawag na ako ng mga pulis. May reklamo ako laban sa'yo sa ilalim ng pangalang Mina Galvez para sa pagnanakaw ng proprietary data at industrial espionage sa bodega ng DRH. Kasabay ng kanyang mga salita, ang tunog ng sirena ng pulis sa labas ng restaurant. Bumukas ang pinto at pumasok ang 3 armadong pulis. "Arestuhin ang babaeng yan," utos ni Leandro habang itinuturo ako. "Siya ang suspect sa pagnanakaw ng data sa aming logistics hub." Mabilis na lumapit ang mga pulis at marahas na pinihit ang aking mga kamay sa aking likuran para pusasan ako. Ang lamig ng bakal ng posas ay bumaon sa aking balat, ngunit ang mas masakit ay ang pakiramdam ng kabiguan. Ang lahat ng pag-asa ko ay tila tuluyan ng nabura. Habang kinakaladkad ako ng mga pulis palabas ng restaurant, lumingon ako sa kabilang panig ng kalsada. Sa gitna ng karamihan ng mga tao, nakita ko si Rafael. Nakatayo siya sa tabi ng isang post, nakasuot ng sombrero para hindi makilala. Nakakuyom ang kanyang mga kamao sa loob ng kanyang bulsa, at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit at kawalan ng pag-asa. Gusto niyang sumugod. Gusto niya akong iligtas. Pero alam kong kapag gumawa siya ng hakbang ngayon, malalaman ni na Leandro na magkakampi kami at ang kanyang kapatid na si Elena ay mawawala ng pondo para sa kanyang gamot. Bahagi akong umiling sa direksyon niya. Isang senyas na wag siyang kikilos. Wag niyang sasayangin ang kanyang buhay para sa akin. Isinakay ako ng mga pulis sa loob ng mobile car. Nang sumara ang pinto, ang tunog ng sirena ay umalingaw-ngaw sa aking tenga habang unti-unting lumalayo ang restaurant kung saan nadurog ang aking mga pangarap. Naiwan akong nakaupo sa dilim habang ang bawat patak ng aking luha ay sumasabay sa tindi ng aking pangako na kahit mabulok ako sa kulungan, hindi ko hahayaang manalo ang kasamaan. Malamig ang semento sa loob ng masikip na selda ng presinto. Ang amoy ng kalawang, ihi at lumang pintura ay sumasakal sa aking sistema. Nakaupo ako sa isang sulok, nakasandal sa malamig na rehas na bakal. Sa labas, naririnig ko ang ingay ng mga lasing na nakakulong sa kabilang selda at ang walang bahalang tawanan ng mga pulis na nagbabantay. Ngunit hindi ako umiiyak. Walang kahit isang patak ng luha ang lumabas sa aking mga mata. "Akala mo ay nanalo ka na, Leandro." Bulong ko sa dilim habang dahan-dahang hinahaplos ang aking braso na may bakas pa rin ng pulang pasa mula sa pagkakahawak ng mga pulis. Naisip ni Leandro na naging tanga ako. Akala niya ay naniwala ako ng buong-buo kay Ate Valderrama. Pero nagkakamali siya. Nung gabing nagpasya akong tawagan si Valderrama, binalaan na ako ni Rafael. Alam kong malaki ang tsansa na nabili na siya ni Leandro, kaya bago ako pumasok sa restaurant, gumawa ako ng isang mabilis na desisyon. Ang laptop na dala ko ay naglalaman lamang ng mga sekundaryang kopya ng mga file at ang totoong microchip mula sa kwintas ni Lolo Tomas ay palihim kong iniabot kay Rafael habang naglalakad kami sa eskinita. Hinayaan kong huliin ako ng mga pulis. Hinayaan kong durugin ni Leandro ang laptop. Dahil sa sandaling isipin ng kaaway mo na wala ka ng laban, dun sila magiging kampante. At ang pagiging kampante, ang pinakamalaking pagkakamali na gagawin ni Leandro. 3:00 ng madaling araw, naging tahimik ang presinto. Isang anino ang dahan-dahang lumapit sa tapat ng aking selda. Nang iyangat ko ang aking ulo, nakita ko si Rafael. Nakasuot siya ng jacket na may hood at may hawak na supot ng pagkain. "Mina!" bulong niya sa mababang boses habang nakatingin sa paligid. Mabilis akong lumapit sa rehas. "Rafael! Paano ka nakapasok dito?" Pinayaran ko ang desk officer. Sinabi ko na kamag-anak mo ako mula sa probinsya na nagdala ng pagkain.
Sabi niya habang dahan-dahang iniabot ang supot ng pagkain sa pagitan ng mga rehas. Ligtas ang chip, Wilhelmina. Tama ang hinala mo tungkol kay Valderrama. Nakahinga ako ng maluwag. Salamat sa Diyos! Inilabas ni Rafael ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa at ikinabit doon ang isang maliit na card reader kung saan nakasaksak ang microchip ni Lolo. Sinuri ko ang mga file habang nakakulong ka rito. May nahanap ako, Wilhelmina. Isang file na may selyo ng tunay na pamana na ginawa ni Don Tomas 3 buwan bago siya namatay. Ipinakita niya sa akin ang screen ng telepono. Binasa ko ang mga legal na dokumentong nakasulat doon. Ang aking mga mata ay nanlaki sa gulat at labis na paghanga sa katalinuhan ng aking lolo. Ito ay ang Sovereign Trust Clause o ang lihim na pamana ng tiwala. Ayon sa kasulatang ito na opisyal na nakarehistro sa Securities and Exchange Commission, SEC, ngunit nakatago sa ilalim ng isang lihim na code, si Don Tomas ay nag-iwan ng isang espesyal na kondisyon kung ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Del Rosario, na walang iba kundi ako, ay mapatunay ang inabuso, ninakawan, o tinaganalan ng karapatan ng kanyang asawa sa pamamagitan ng panloloko. Ang lahat ng kapangyarihan ng kasalukuyang Board of Directors at ng CEO ay otomatikong masususpinde. Ang buong kontrol at pagmamay-ari ng Del Rosario Holdings ay babalik sa akin ng buo, nang walang kahit anong proseso sa korte. Ngunit may isang mabigat na kondisyon. Kailangan mong magpakita ng personal sa gaganaping taunang board meeting ng kumpanya. Basa ni Rafael sa kasunod na talata. Kailangan mong iscan ang physical na chip na ito sa main system ng boardroom at lagdaan ang physical reclamation book sa harap ng mga nakatatandang miyembro ng board. At kailangan mo itong gawin sa loob ng 24 na oras pagkatapos tangkaing baguhin ang pangalan o istruktura ng kumpanya. Ang board meeting, bulong ko habang mabilis na nag-isip ang aking yutak. Iyon ay gaganapin na yung umaga, 9:00 ng umaga sa main office sa Makati. Plano ni Leandro na opisyal na palitan ang pangalan ng kumpanya patungong Cervantes Holdings. Ibig sabihin, meron ka na lang mas mababa sa 6 na oras, Wilhelmina? Seryosong wika ni Rafael. Kapag hindi ka nakarating doon bago matapos ang botohan ng board, magiging permanente at legal na ang pagmamay-ari ni Leandro sa kumpanya at ang lihim na pamana ng tiwala ay mawawala na ng bisa. Pero paano ako makakaalis dito? Tanong ko habang tinitingnan ang matitigas na rehas ng selda. May kaso ako ng data theft na isinampa ni Leandro. Ngumiti ng bahagya si Rafael, isang niting puno ng lihim na tagumpay. Huwag kang mag-alala. Kinausap ko na si Gardo kanina. Ipinakita ko sa kanya ang mga dokumento ng kanyang black market delivery na nakuha natin sa laptop bago ito masira. Sinabi ko sa kanya na kung hindi niya pipilitin si Leandro na iurong ang reklamo laban sa iyo bilang Mina Galvez, ipapadala ko ang lahat ng ebidensya sa National Bureau of Investigation, NBI, bukas ng umaga. Natatakot si Gardo na mabulok sa kulungan. Kaya ngayon pa lang ay gumagawa na siya ng paraan para iurong ang kaso laban sa iyo. Napatitig ako kay Rafael. Ang lalaking ito na itinuturing kong espiya nung una ay siya palang magiging tulay ko patungo sa aking kalayaan. Maganda ka na, Wilhelmina, bulong niya habang ibinabalik ang cellphone at chip sa kanyang bulsa. Sa loob ng ilang oras, lalabas ka rito. At pagdating ng 9:00 ng umaga, ibabalik natin ang tunay na reyna sa kanyang kaharian. Napakapit ako ng mahigpit sa rehas habang nakatingin sa papalabas na si Rafael. Ang takot na naramdaman ko kanina ay tuluyan ng napalitan ng isang nag-aalab na apoy. Leandro, magdiwang ka na habang may oras ka pa. Dahil ang akalang mong patay na anino ay magiging isang malaking bagyo na gigising sa'yo sa katotohanan. 6:00 ng umaga, nang dahan-dahang bumukas ang pinto ng aking selda. Ang desk officer na kumuha ng suhol kagabi ay hindi makatingin sa akin ng diretsyo habang inaabot ang aking mga personal na gamit. Inurong na po ni Gardo ang reklamo laban sa inyo, Ma'am Galvez. Isang malaking pagkakamali raw sa sistemang nangyari. Bulong ng pulis habang mabilis akong pinalalabas sa likod ng presinto. Pagkalabas ko, nagaantay na si Rafael sa loob ng isang simpleng sasakyan. Sumakay ako agad ng walang pasubali.
dinala niya ako sa isang tahimik na hotel room sa tapat ng Del Rosario Tower sa Makati. Doon, may nakalatag na isang malaking kahon sa ibabaw ng kama. "Ipinahanda ko yan para sa iyo, Wilhelmina," sabi ni Rafael habang nakatayo sa may pinto. Yan ang nararapat na suot ng isang tunay na nagmamay-ari ng kumpanyang yon. Binuksan ko ang kahon. Sa loob nito ay isang nakakasilaw na pulang bistida, isang simpleng disenyo, ngunit napaka-elegante at makapangyarihan. Pagkatapos kong maligo at maisuot ito, hinarap ko ang salamin. Ang aking maikling gupit na buhok, na kagabi lang ay tila simbolo ng aking pagbagsak, ngayon ay nagmukhang isang napakamodernong pixie cut. Mukha akong isang reynang handang sumabog sa galit at tapang. Wala nang bakas ni Mina na nakaluhod sa maduming sahig ng bodega. Ang nakatayo sa salamin ay si Wilhelmina del Rosario. 9:00 ng umaga. Sa ika-30 palapag ng Del Rosario Tower, puno ang mara niyang boardroom. Ang mga nakatatandang miyembro ng Board of Directors, na karamihan ay mga kaibigan at kasamahan ng lolo ko, ay nakaupo sa paligid ng mahabang lamesang mahogany. Sa tapat ng malaking monitor, nakatayo si Leandro. Ang kanyang suit ay gawa sa pinakamahusay na tela at may nakakasilaw na ngiti sa kanyang mukha. Sa tabi niya ay si Doña Esmeralda. Suot ang kanyang pinakamarangyang alahas, habang si Samantha naman ay nakaupo sa unahan. Prenteng-prente na tila siya na ang bagang may-ari ng buong gusali. "Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa napakahalagang araw na ito," panimula ni Leandro. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid sa tulong ng mga mamahaling speaker. "Ngayong araw, formal nating ililibing ang madilim na kahapon ng pamilya del Rosario. Ang kaso ng pagnanakaw ng nag-iisang tagapagmana nila ay isang malaking kahihiyan na dumi sa ating pangalan. Kaya naman, bilang inyong CEO, formal kong ipinapanukala ang pagpapalit ng pangalan ng kumpanya mula sa Del Rosario Holdings patungong Cervantes Holdings." Kinuha ni Leandro ang gintong fountain pen na nakalagay sa mesa. "Pirpirmahan ko na ang kasulatan ng pag-apruba upang simulan ng bagong yugto ng ating kumpanya." Itinapat niya ang dulo ng panulat sa papel. Ngunit bago pa man dumapo ang tinta, ang malalaking double doors ng boardroom ay marahas na bumukas. Isang malakas na tunog ng pagbuka ng pinto ang nagpaling-on sa lahat ng naroon. Pumasok ako. Ang tunog ng aking sapatos sa makintab na sahig ay parang bawat pintig ng takot sa puso ng mga taong nagtaksel sa akin. Lumakad ako ng tuwid. Ang aking pulang gown ay tila apoy na nagniningas sa gitna ng silid. Sumunod sa likod ko si Rafael, na ngayon ay nakasuot din ng pormal na kasuotan, hawak ang isang maliit na bag. Nabitawan ni Leandro ang hawak niyang panulat. Nanlaki ang kanyang mga mata at ang kanyang muka ay nawala ng kulay. "Wilhelmina? Paano ka nakarating dito? Dapat ay nasa kulungan ka ngayon." Napatayo si Doña Esmeralda. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa gulat habang itinuturo ako. "Security! Nasaan ang mga security? Paalisin ang kriminal na yan!" Tumayo rin si Samantha, puno ng takot at galit ang muka. "Anong ginagawa mo rito, Mina? Isa ka lang tagalines. Paano ka nakapasok sa gusaling ito?" Hindi ko sila pinansin. Lumakad ako ng diretsyo sa tapat ng pangunahing terminal ng computer na nakakonekta sa projector ng boardroom. Tumingin ako sa mga board of directors na ang ilan ay nagsimula na magbulungan sa gulat na makita akong buhay at malaya. "Magandang umaga, mga miyembro ng board." Wika ko, ang aking boses ay kalmado, matatag, at puno ng awtoridad na matagal kong itinago sa likod ng aking pagsisikap para kay Leandro. Naparito ako hindi bilang isang kriminal. Naparito ako bilang ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya del Rosario upang buhayin ang huling pamana ng aking lolo. Kinuha ko ang pilak na susi mula sa aking leeg. Binuksan ang pendant at kinuha ang maliit na microchip. Sa harap ng gulat na tingin ng lahat, isinalpak ko ito sa USB port ng Central Terminal. Sa isang segundo, ang malaking screen sa likod ni Leandro na kanina ay nagpapakita ng pangalang Cervantes Holdings ay biglang nagbago.
Lumitaw ang opisyal na selyo ng Securities and Exchange Commission, kasunod ang malalaking titik. The Sovereign Trust Clause of Don Tomas del Rosario. Anong kalokohan ito? Sigaw ni Leandro habang pilit na inaabot ang computer upang hugutin ang chip. Ngunit mabilis siyang hinarangan ni Rafael. Huwag kang hahakbang, Leandro. Malamig na wika ni Rafael. Binasa ko ng malakas ang nakasulat sa screen. Ayon sa Sovereign Trust Clause, sa oras na mapatunayang ang tagapagmana ng pamilya del Rosario ay inabuso, ninakawan o tinanggalan ng karapatan sa pamamagitan ng panloloko ng kanyang asawa, ang lahat ng desisyon ng board at ng CEO ay otomatikong masususpind. Ang buong kontrol sa kumpanya ay babalik sa akin sa sandaling iskan ko ang chip na ito sa boardroom. Peki yan! Huwag kayong maniwala sa kanya! Sigaw ni Doña Esmeralda sa mga miyembro ng board. Mga baliw ba kayo? Maniniwala ba kayo sa isang magnanakaw? Panuurin niyo ang kasunod na file. Malamig kong utos habang pinipindot ang isa pang button sa terminal. Ang screen ay muling nagbago. Sa pagkakataong ito, hindi nakasunduan ang lumabas. Ito ay ang mga lihim na bank account ni Leandro sa labas ng bansa kung saan inilipat ang pondo ng kumpanya, ang mga dokumento ng pagbebenta ng mga ari-arian gamit ang aking peking pirma na napatunayan ng mga forensic document experts at ang buong talaan ng black market delivery na pinirmahan ni Gardo sa bodega. Lumitaw din ang isang video recording kung saan narinig ang boses ni Leandro na pinag-uusapan ang pag-set up sa akin para sa tax evasion. Ang buong boardroom ay nabalot ng matinding katahimikan. Ang mga miyembro ng board ay napatingin kay Leandro na may kasamang matinding galit at pagkadismaya. Leandro, totoo ba ito? Tanong ng isa sa mga pinakamatandang direktor na kaibigan ng aking lolo. Ninakawan mo ang kumpanyang bumuhay sa'yo? Hindi po totoo yan, tito. Pinag-set up lang ako ng babaeng yan. Depensa ni Leandro habang ang pawis ay sunod-sunod na pumapatak mula sa kanyang no. Security! Arestuin ang babaeng ito! Bumukas muli ang pinto ng boardroom. Pumasok ang 5 lalaki na naka-Amerikana at may hawak na mga ID. NBI, National Bureau of Investigation. Sa likod nila ay ang mga pulis na may hawak na warrant of arrest. Tumingin si Leandro sa kanila na may kasamang huling pag-asa. Ayan, arestuin niyo si Wilhelmina. Siya ang magnanakaw ng data sa bodega ko. Ngunit hindi lumapit ang mga opisyal sa akin. Lumakad sila ng diretso sa tapat ni Leandro. Mr. Leandro Cervantes. Seryosong wika ng lead agent habang inilalabas ang warrant. You are under arrest for corporate fraud, large-scale embezzlement, forgery of public documents, and tax evasion. Sumama ka sa amin ng mapayapa. Ang tunog ng bakal ng posas na sumasara sa mga pulso ni Leandro ay umalingaw-ngaw sa buong boardroom tulad ng isang hatol mula sa langit. Ang lalaking kanina lang ay nagmamalaki. Ang lalaking itinuring ang sarili na bagong hari ng aking imperyo ay biglang nanghina. Ang kanyang tuhod ay tila nawala ng lakas, dahilan upang mapaluhod siya sa makintab na sahig sa harap ng mga opisyal ng NBI. Wilhelmina, patawarin mo ako! Mag-usap tayo, please! Pabalik-balik na pagsusuma mo ni Leandro habang pilit na inaabot ang dulo ng aking pulang gown. Pinilit lang ako ng ina ko. Siya ang may utak ng lahat ng ito. Si Doña Esmeralda ang nagsabi sa akin na gumawa ng mga peking pirma mo at ilipat ang mga shares. Ginawa ko lang ang utos niya dahil natatakot ako sa kanya. Napatitig si Doña Esmeralda sa sarili niyang anak. Ang kanyang muka ay napuno ng matinding gulat at puot. Anong sinabi mo, Leandro? Binuhay kita. Ginawa kitang tao. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng karangyaan na hindi mo kayang kitain at ngayon ay ibebenta mo ako para lang iligtas ang sarili mo? Totoo naman, di ba? Sigaw ni Leandro pabalik sa kanyang ina, habang ang mga luha ng takot ay sunod-sunod na gumugulong sa kanyang namumutlang pisngi. Ikaw ang plano ng lahat. Wilhelmina, mahal kita. Nagkamali lang ako ng desisyon dahil sa pamilya ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, parang awa mo na. Tiningnan ko si Leandro ng diretsyo sa kanyang mga mata. Wala na akong naramdamang galit. Walang pot.
Tanging matinding habag para sa isang lalaking binuo ko ng 10 taon, ngunit piniling maging isang hamak na duwag sa huli. Naging bulag ako noon, Leandro. Mahinahon kong wika. Ang aking boses ay hindi nanginginig, puno ng kapayapaan. Ibinigay ko sa iyo ang puso ko, ang tiwala ko at ang pangalan ng pamilya ko. Pero ginamit mo ang lahat ng iyon para saktan ako. Ang karma ay hindi parusa mula sa akin. Ito ay bunga lamang ng mga pinili mong gawin. Harapin mo ang hustisya. Ma'am, kasama rin po kayo sa warrant bilang accessory to corporate fraud and money laundering. Seryosong wika ng isang opisyal kay Samantha na dahan-dahang umaatras patungo sa pinto. Hindi! Wala akong kinalaman dito. Isang empleyado lang ako. Tili ni Samantha habang hinahawakan din siya ng mga pulis sa magkabilang braso. Ang kanyang suot na pulang lipstick ay tila naging kakulay ng kanyang kahihiyan habang kinakaladkad sila palabas ng boardroom kasama si Leandro at Esmeralda. Nang magsara ang pinto ng boardroom, isang malalim na katahimikan ang muling bumalot sa silid. Lumingon ako sa mga nakatatandang miyembro ng Board of Directors na tahimik na nakasubaybay sa buong pangyayari. Lumakad ako patungo sa dulo ng lamesa at dahan-dahang umupo sa pangunahing upuan. Ang upuan na dating pag-aari ng aking lolo. Ang upuan na karapat-dapat para sa akin. Mga miyembro ng board, panimula ko habang tinititigan ng bawat isa sa kanila. Ang Del Rosario Holdings ay dumaan sa isang matinding bagyo, ngunit ang bagyong yon ay natapos na. Simula sa araw na ito, nais kong pormal na ipahayag na babaguhin natin ang sistema ng pamamahala sa kumpanyang ito. Hindi na natin patatakbuhin ang kumpanya base lamang sa dugo o apelyido. Gagawa tayo ng isang transparent at professional management team na pamumunuan ng mga taong may talino, katapatan at danggal. Tumayo ang mga miyembro ng board at sunod-sunod na nagpalakpakan, ang kanilang mga muka ay puno ng bagong pag-asa at respeto sa aking pamumunuo. Nang hapon ding yon, habang ang buong bansa ay abala sa balita tungkol sa pagbagsak ng pamilya Cervantes at ang pagbabalik ng tunay na nagmamay-ari ng Del Rosario Holdings, tumayo ako sa balkona sa pinakatuktok ng Del Rosario Tower. Ang hangin ng Makati ay malamig na humahap, sa aking mukha. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa dulo ng abot tanaw, nag-iiwan ng kulay ginto at kahel na liwanag sa buong lungsod. Napakaganda. Pagkatapos ng maraming buwan ng pananatili sa dilim, ngayon ko lang muling nakita ang kagandahan ng mundo. Isang pamilyar na yabag ang narinig ko sa aking likuran. Hindi ko na kailangan lumingon para malaman kung sino ito. Huminto si Rafael sa tabi ko, nakasuot ng maayos na suit. Ngunit nananatili ang kanyang lamli at kalmadong aura. Tumingin din siya sa paglubog ng araw. Nakaalis na si Elena patungong Singapore para sa kanyang operasyon sa puso. Balita niya sa akin. Ang kanyang boses ay may kasamang himig ng matinding ginhawa at pasasalamat. Ang mga doktor doon ang mag-aalaga sa kanya. Salamat sa personal mong pondo na ipinadala mo kaninang tanghali. Mumiti ako ng bahagya, nang hindi inialis ang tingin sa abot tanaw. Karapat-dapat lang yon para sa kapatid mo, Rafael, at para sa'yo. Kung hindi dahil sa tulong mo sa bodega at sa pagpasok sa computer room, baka mabilis ako nabulok sa kulungan. Ginawa ko lang ang tama, Wilhelmina. Tugon niya habang bahagyang iniayos ang kanyang sombrero. Ngayong tapos na ang lahat, anong plano mo? Marami pa akong kailangang ayusin, sagot ko. Gusto kong magtayo ng isang pundasyon para sa mga kababaihan na tulad ko, mga babaeng nawala ng boses. Mga babaeng niloko at sinira ang danggal sa loob ng kasal. Gusto kong iparamdam sa kanila na ang kanilang talino at kalayaan ang tunay nilang lakas. Lumingon ako kay Rafael. Nagtagpo ang aming mga mata sa ilalim ng huling liwanag ng araw. At ikaw? Anong plano mo? Hindi ka na kargador ng bodega, Rafael Cervantes? Ngumiti siya, isang bihirang ngiti na nagbigay ng init sa kanyang matapang na mukha. Kung tatanggapin mo pa ako, gusto kong manatili sa tabi mo. Hindi bilang espiya ng pamilya ko, kundi bilang isang kasosyo na handang tumulong sa'yo na itayo ang bagong bukas. Inabot ko ang aking kamay sa kanya. Hinawakan niya ito ng mahigpit.
isang hawak na puno ng pangako ng proteksyon at totoong tiwala. Ang aking kwintas ay nananatiling nakasabit sa aking leeg. Ngunit hindi ko na ito kailangang itago sa ilalim ng aking damit. Ito ay naging simbolo na ng aking tagumpay. Ang bagyo ay natapos na, at sa unang pagkakataon, handa na akong yakapin ang liwanag ng isang bagong simula. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nung gabing muling yanig ng Pamilya del Rosario ang buong bansa. Ang balita tungkol sa pagbabalik ko at ang pagbagsak ng mga nagnanais, umagaw sa aming kumpanya, ay unti-unti nang napalitan ng mga bagong issue. Ngunit para sa akin, ang bawat araw na lumilipas ay tila isang bagong pahina ng librong. Ako na mismo ang sumusulat. Nasa loob ng piitan mayon si Leandro at ang kanyang ina na si Esmeralda nagtitiis sa malamig na rehas para sa kanilang mga ginawang krimen. Si Samantha naman ay nahatulan din bilang accessory at kasalukuyang nagbabayad sa kanyang mga pagkakamali. Wala na sila sa buhay ko, at kasabay ng kanilang pagkawala ay ang tuluyang paggaling ng mga sugat sa aking puso. Nagtatag ako ng isang espesyal na sangay sa loob ng aming kumpanya, ang Tomas del Rosario Foundation for Women's Independence. Sa pamamagitan ng pundasyong ito, nagbibigay kami ng libreng tulong legal, counseling, at mga training para sa mga kababaihan na naging biktima ng pang-aabuso, panloloko, at pagtataksil sa loob ng kanilang mga tahanan. Isang hapon, habang naglalakad ako sa pasilyo ng bagong center ng pundasyon sa Bulacan, nakita ko ang isang babaeng nakaupo sa tabi ng bintana. Hawak niya ang kanyang mga kamay na may mga bakas ng magaspang na trabaho, katulad ng mga kamay ko noong nasa bodega pa ako. Lumapit ako sa kanya, hinawakan ko ang kanyang balikat, at binigyan siya ng isang mainit na ngiti. "Huwag kang matakot," bulong ko sa kanya. "Ang pagbagsak mo ngayon ay hindi ang katapusan ng iyong kwento. Ito pa lang ang simula ng iyong pagbangon." Nang lumabas ako ng gusali, sinalubong ako ng malamig na hangin ng hapon. Tumingala ako at pinanood ang mga ibon na malayang lumilipad sa asul na kalangitan. Naalala ko ang gabing pinalayas ako sa sarili kong mansyon. Ang gabing akala ko ay wala na akong silbi sa mundong ito. Kung hindi ko naranasan ang hirap ng pagiging isang Mina Galvez, hindi ko kailanman maintindihan ang tunay na kahalagahan ng aking pangalan. Wilhelmina. Lumingong ako sa tumawag sa akin, si Rafael. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang sasakyan, may hawak na 2 tasa ng mainit na kape. Ang kanyang gupit ay maayos, at may kasamang malambot na tingin sa kanyang mga mata na dati ay puno ng dilim at pagdududa. Siya ngayon ang tumatayong Chief Operating Officer ng ating Logistics Department, at higit sa lahat, ang aking pinagkakatiwala ang kasama sa buhay. "Handa ka na ba?" tanong niya habang iniabot ang kape sa akin. "Handang-handa na," sagot ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Inilabas ko ang aking pilak na kwintas mula sa loob ng aking pulang blusa. Tinitigan ko ang hugis-susi nitong pendant na kuminang sa ilalim ng sikat ng araw. Ngayon ko lang naintindihan ang tunay na ibig sabihin ng aking lolo. Ang tunay na susi sa aking kalayaan at tagumpay ay hindi ang microchip na nasa loob ng alahas na ito. Ang tunay na susi ay ang aking sariling talino, ang aking tapang, at ang aking danggal na walang sinumang lalaki o kaaway ang kayang umagaw sa akin. Nuumiti ako kay Rafael habang sabay kaming naglalakad patungo sa aming sasakyan, handang harapin ang anumang hamon ng bukas na may kasamang kapayapaan at pag-asa sa aming mga puso.